Kasama ko naman po ngayon si Miss Rachel Takahashi, ang isang leader po ng Bayanihan International for Friendship, Casinuma, Filipino Community. Rachel, kumusta ka na? Mabuti naman po, medyo nakaka-move on na rin po kami. After 6 months ng trahedya, ano ba ang... Paano mo haharapin ang sitwasyon mo? Sa ngayon po, medyo nakatutok po kami guys sa caregiver. So, ano ba yung trabaho mo noon? Ano bang pagkakaiba noon at ngayon ang trabaho? Actually po, hindi po ako nagtatrabaho. Kasi ganit pa paano yung asawa ko. So, ibig sabihin nakaligtas ka doon, hindi ka yung bahay nyo, nakaligtas? Yung bahay po namin naabot din po ng isang meter na tsunami. Pero natuloy pa rin. Doon ka pa rin nakatira? Doon pa rin. Mas swerte ka. Please ka pala sa mga lucky. Opo. Bali, nung time po kasi ng tsunami, wala ako dito sa Casinoma. Nung time na yun, dapat March 12, pauwi po talaga ako ng Pilipinas. So, nung March 11, going to Tokyo na ako, natrap po ako sa Shinkansen. And then, nung gabi pong yun, so wala na, from the earthquake, wala na po kami contact ng family ko. And then, pagpunta namin sa evacuation center, andun po yung makikita mo na lang sa TV yung nangyari. sunog na ang Casinoma. Kasi hindi nag-worry ka, wala ka kasi dito sa Casinoma. Opo. Anong naramdaman mo sa loob ng bullet train? Natapos na Nung trampa kayo? sa bullet train pa lang po, Oo. hindi ko alam na magkakaroon ng ganyang kalaking tsunami. And then, nung nandoon na ako sa sa evacuation center, doon ko lang nakita na ganun na pala ang nangyayari sa Casinoma. So, ang nasa isip ko doon, patay na lahat ng pamilya ko. Bakit ako lang nandito? Yun, masakit. Matapos ang trahedyang ito, willing ka pa bang mag-stay dito sa Miyagi-ken? Siyempre po, dito pa rin kami titira kasi andito ang pamilya ko. Then, nag-aaral sila. Kahit na siguro ganito ang nangyari sa Casinoma, dito pa rin kami. Hindi rin namin pwede pilitin ng mga bata para sa Pinas. Dahil sila sanay doon, kaya na nandito nga sila nag-aaral. So, dito talaga kami. Ano pa bang mga kailangan nyo o meron ka bang kahilingan sa ating presidente? Darating kasi siya dito sa September 26. Yes, ang hinihiling ko po, from the start po kasi yung mga nawala ng passport, hindi po naaprubahan, hindi po nila tinulungan, nasanay. Sa ganitong sitwasyon, matulungan nyo rin po kami. Hindi lang po sa passport, sana sa ibang bagay. Hindi naman pa yung sobrang laki. Kahit paano sa ngayon, hindi pa po kami gaano nakaka-recover. Hindi na lang po para sa aming mga nanay, kahit sa mga anak na lang po namin. Yun lang po ang